Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Lalo tigit dun sa mga nasa kabilang daigdig. We do not have time and space. There is only this present moment, and we are one. Sa pagpapatuloy ng ating pagbasa at pagninilay sa talarawan ni Santa Faustina, tayo ay nasa diary entry number 886 noong January 15, 1937. Sorrow will not establish itself in a heart which loves the will of God. My heart, longing for God, feels the whole misery of exile. I keep going forward bravely, though my feet become wounded. To my homeland, and on the way, I nourish myself on the will of God. It is my food. Help me, happy inhabitants of the heavenly home, so that your sister may not falter on the way. Although the desert is fearful, I walk with lifted head and eyes fixed on the sun. That is to say, on the merciful heart of Jesus. Enero 15, 1937. Hindi makapapasok ang lumbay sa isang puso na nagmamahal sa kalooban ng Diyos. Ang aking pusong nananabik sa Diyos ay nakadarama ng ganap na dusa sa pagkabilanggo. Sinisikap kong matapang na umabante pagkamat sugatan na ang aking mga paa. Sa aking lupang sinilangan at sa paglalakbay, binubusok ko ang aking sarili sa kalooban ng Diyos. Ito ang aking pagkain. Tulungan mo ako masayang naninirahan sa kalangitan upang hindi mapasadlak ang iyong kapatid habang naglalakbay. Bagamat nakakatakot ang disyerto, naglalakad akong taas noo at nakapako lamang ang tingin sa araw. Kumbaga sa mawaing puso ni Jesus. Ano ba yung sinasabi dito ni Faustina na I keep going forward bravely, though my feet become wounded. So sabi niya, to my homeland. This time, this is not Poland. Yung Poland kasi, yun yung kanyang bayang sinilangan. Yun yung lugar kung saan siya nakatira, no, sa lupang ibabaw. But then again, Faustina was referring to another world. And this is heaven, where we all should go back. No? Lahat tayo kailangan doon bumalik. Yun yung magiging tagumpay ng ating paglalakbay. Our destination is of course heaven. Why? Because that is the place where we came from. So ipinapaalala ito sa atin ngayon. Galimutan na yan ng karamihan sa mga tao na naninirahan sa lupa, subalit kailangan nating ipaalala. So everyone, our objective is to go back to the Father. After this journey, matutunan natin lahat ang kailangan nating matutunan according to the contract we signed with Jesus, yung kontrata na pinirmahan natin sa ating Panginoon. Yung kontrata na yon, nakasaad doon kung ano yung mga kailangan nating tawirin, kailangan nating gawin para sa ikaluluhati ng ating mga kaluluwa. Tayo ay ipinadala dito upang maglinis, maging perpekto, no? Tahakin ang landas ng kabanalan. Subalit nalilimutan natin yon dahil tayo ay naging attached, nakakabit tayo, no? Na-identify natin ang sarili natin dito sa lupa. And so with Faustina, she keeps on going forward bravely. Bakit? Sapagkat
Alam nating lahat na ang maglakbay sa lupa hindi biro. Bagamat natutuwa tayo sa mga pleasures na meron dito sa lupa, masarap na pagkain, we can experiment on the different cuisines, no? Kumakain tayo kung saan-saan. No? Mainly yung pagkain, yan yung isa sa napakasarap bilang bahagi ng ating pagiging bahagi sa mundo, no? Food. Pangalawa, we also have the pleasures of the flesh, no? Meron tayong sexual pleasures that we experience here on earth. Pangatlo, meron din tayong mga popularity, no, na na-enjoy. If you have achieved something here on earth, people will applaud, no? Masarap yung feeling nun. Pangapat, we go to places we really enjoy, no? Sa beaches, sa ibang bansa, sa local destinations, no? Bahagi na yan ng buhay natin. In fact, tourism is rapidly going back to where it was before pandemic, no? Bumabalik na ulit tayo doon. So, sapagkat ang mga lugar, we get to enjoy nature, we get to enjoy places here on earth. So, maraming bagay na ibinigay sa atin ng mundo na nakapagpapasaya sa atin. But all those things, again, are temporary. Even power here on earth, they are all temporary. At the end of our journey here on earth, wala lang yon. But aside from all those pleasures, we also have challenges. We also have the dangers of walking in the forest, in the desert, no? Ano yan, mga lugar na nakakatakot, no? There is fear that would conquer, that would grip, no? Papasok sa atin, babalutin tayo ng mga takot. Ano yung mga yan? So maraming mga layon na nag-aabang dyan sa atin para kainin tayo. This is, of course, figurative. Ibig sabihin, sa ating paglalakbay sa lupa, bagamat may mga pleasures, marami ring mga bagay na maari nating ikapahamak, no? Yung iba namamatay sa violence, sa digmaan. Yung iba ay there are girls and women na nare-rape, no? Abused, molested. So these are the difficulties of living here on earth. May mga pagnanakaw, mananakawan ka sa bahay, mananakawan ka anything, intellectual properties, no? May mga persecution that we would experience. Minsan, we will be falsely accused. So, despite the pleasures, there are also sorrows. With Faustina, ang sabi niya, sorrow will not establish itself in a heart which loves the will of God. Bagamat mararanasan natin yan, dadaanan natin ang kalungkutan, pero hindi tayo nagpapatalo sa kalungkutan kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi nararanasan natin ang mga bagay na yan sapagkat hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinusunod natin ay yung sarili nating kalooban. At kapag ang sinunod natin ay ang sarili nating kalooban, dyan tayo nagkakamali. Dyan tayo nagpa-falter. Kasi hindi natin nakikita kung ano ang nasa unahan ng mga desisyon natin. No, sapagkat hindi naman tayo Diyos na nakikita ang lahat. There are people who can sense it, but then, mas marami hindi. So halimbawa, the temptation of power and money, halimbawa. So eto yan, ibibigay sa'yo. Immediately, mabilis yan, ano? At may pagsang-ayon tayo. Hindi na natin masyado nasusuri kung saan ba tayo dadalhin ng mga offer na yon. So the power of money, yung glitter ng pera, yan. Madalas dyan tayo bumibigay yung ating sarili. Yung ating, tayo mismo bilang tao, dyan tayo bumibigay sa pera. Sapagkat akala natin, ito ang lahat-lahat sa mundo.
no? Para mabuhay tayo sa mundo, kailangan ng pera, ganyan, ganyan. Pero, kung tayo ay may tiwala sa Diyos, makikita natin na ano ba ang pahalagahan ko, itong pera o itong aking pananampalataya. Because sometimes, you really have to choose, no? Pag pinapili ka ba, maglingkod ka sa Diyos o maglingkod ka sa isang kumpanya na malaki ang sahod. Immediately, ang magiging response ng majority, no? Siyempre, maglilingkod ako sa kumpanya, malaki sweldo, no? Pero sa Diyos, wala ka namang sweldo dito eh. Pero ibibigay lang ng Diyos yung lahat ng kailangan mo. So, again, it is very important for us to achieve success in this journey. Go forward sa kabila ng ating mga magiging pagsubok pang darating. O kaya, kahit hanggang ngayon may mga pagsubok tayo, everyone here on us, with us, no? Na nandito sa 3 a.m. Lahat tayo may kanya-kanya tayong mga challenges at pagsubok. May sakit, may problema sa pamilya, no? May mga pinagdaraanan. Keep on going. Magtiwala lang tayo sa Panginoon kung saan tayo niya dinadala. Dahil sa kabila na para makikita mo wala namang patutunguhan ng paglalakbay, sa kabila ng lahat ng yan, if we would just hang on with trust to the Lord, mas maganda yung magiging destination natin kaya sumuko tayo dyan sa mga pagsubok at iwasan yan, no? Piliin natin yung comfort, no? Manatili tayo sa comfort level natin, sa comfort zone. Walang mangyayari pag yun ang pinili natin. Dahil ang daan patungo sa Diyos, may mga disguise. Kasi nga, makipot, mahirap tahakin, no? Pero nakasisigurado naman tayo ng kaligtasan. Sa kabilang banda, ang daan na maluwag, mabilis kong maglakad, no? Highways yan eh, no? Mabilis, walang liko-liko. Wala kang nakitang highway na kurbada. Sa mga ano lang yan, mga secondary roads, no? Pero sa highway, kaya gustong-gusto natin sa mga highway, sa expressway, kasi dire-diretso yan eh, walang kurbada. Mabilis ang biyahe, no? Pero hindi yun ang daan patungo sa ating Diyos. Ang daan patungo sa ating Diyos, lubak-lubak, madawag, paliko-liko, no? Akyat, baba, akyat, baba. Subalit, yun yung nakakapag-flex ng mga muscles, spiritual muscles natin. No? Yung aakyat ka, nade-develop yung muscles mo, lalakas ka kasi nga, ang puso mo ay natitrain sa ganun. No? Hindi katulad kapag nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, ang puso mo ay naaapektuhan. So, para maabot natin ang ating final destination which is heaven. All of us are destined to go back to heaven, no? Hindi tayo destined to go back to somewhere else. Sapagkat ang pinagmula natin ay ang langit. Sisiguraduhin ng ating Diyos na mawain na makababalik tayo. Yun lang. Kailangan lang natin talagang ibigay ang 100% ng ating pagtitiwala sa Diyos.